Nagdulot ng pagkawasak ang buhawi sa buong gitnang Tennessee noong Sabado, December 9, 2023, kung saan hindi bababa sa 6 na katao ang namatay at higit sa 150,000 ang walang kuryente. Dahil sa malupit na panahon, maraming istruktura at bahay ang nasirang lubusan, may mga naputol na puno at nasira ang mga linya ng kuryente. 3 tao ang kinumpirma na patay sa Clarksville ayon sa Montgomery County Mayor's Office noong Sabado ng gabi. 3 karagdagang pagkamatay naman ang iniulat sa Madison ayon sa Nashville Office of Emergency Management. Sinabi rin ng mga opisyal ng Montgomery County na 23 katao ang binibigyan ng lunas sa mga ospital dahil sa pinsala. Naglabas ng babala ang National Weather Service para sa tornado sa maraming lugar sa gitnang Tennessee noong Sabado ng hapon at gabi, kabilang ang Clarksville, bahagi ng Nashville, Madison, Hendersonville, at Gallatin. Ayon kay meteorologist Sam Schamberger, ng NWS Nashville, itinaas din nila ang Tornado Emergency Alert para sa bahagi ng gitnang Tennessee. Una itong nangyari sa loob ng 1 dekada habang dumaraan ang mga bagyong ito. Si Maria at ako ay nagdarasal para sa lahat ng mga taga-Tennessee na naapektuhan ng tornado na dumaan sa estado ngayong gabi. Sabi ni Gov. Bill Lee sa isang social media post bandang 8:30 PM, iniimor natin ang mga buhay na nawala at hinihiling namin na sundan ng lahat ang gabay mula sa mga lokal at estado opisyal. Ang Tennessean team ay magbibigay ng live updates dito sa mga oras na ito habang dumadating pa ang karagdagang impormasyon. Ibinibigay ang kwentong ito ng libre bilang serbisyo sa publiko. Nashville, pinaimbestigahan ng pulisya ang pagkamatay ng bata at 2 matanda. Kinilala ng pulisya ang 3 tao, kabilang ang isang 2 taong gulang na batang lalaki, na namatay sa unos sa Nashville noong Sabado. Si Joseph Dalton, 37, ay nasa loob ng kanyang mobile home sa Nesbitt Lane sa Madison nang itumba ng unos ito sa bahay nina Flor Idema Gabriel Perez, 31, pareho silang namatay. Ang anak ni Perez na si Anthony Emer Mendez, 2, ay namatay rin. Nakaligtas naman ang 2 iba pang bata, ang 7 taong gulang na anak ni Perez at ang 10 taong gulang na anak ni Dalton ay nasa loob ng kanilang mga bahay noong panahon ng unos. Dinala sila sa Vanderbilt Pediatrics nang may hindi panglikas na pinsala. Nagdeklara ng state of emergency ang mayor ng Nashville. Sa isang video statement bandang 10:15 PM, nagdeklara si Nashville Mayor Freddie O'Connell ng state of emergency sa Davidson County. Ngayon, isang bagyong bumaligtad sa mundo para sa marami sa aming komunidad. Aniya, idinagdag pa na siya'y sugatan na ang kanyang damdamin sa pagkamatay ng hindi bababa sa 3 tao sa unos. Patuloy ang mga unang sumagot sa pagsusumikap na marating ang mga lugar na mahirap abutin. Pina-activate ng bahagya ng Metro ang kanilang Emergency Operations Center at nakipag-ugnayan si O'Connell sa mga federal at estado na kasosyo. Iniulat ng Office of Emergency Management na may gumuho sa community church sa 3,800 block ng Dickerson Pike. 13 tao roon ang dinala sa mga ospital. Patuloy ang Nashville Fire Department sa pagsusuri ng mga nasirang istruktura Sabado ng gabi at naghahanap ng mga natrap. Habang marami sa inyo ang nais na magbigay ng tulong agad, ngayon mahalaga na manatili muna kayo sa mga apektadong lugar at sundan ang gabay ng mga unang sumasagot at opisyal sa lugar. Ani O'Connell. Mas marami pang impormasyon tungkol sa pagsuporta sa mga naapektuhan ay ilalabas sa mga susunod na araw. Red Cross nagsanib puwersa ng mga shelter. 3 mga Red Cross shelter ang bukas pa noong Sabado ng gabi.
Clarksville, Northeast High School, 3,701 Trenton Road. Hendersonville, Beach High School, 3,126 na Long Hollow Pike. Nashville, Isaac Lytton Middle School, 4,601 Hedgewood Drive. Pinag-uusapan ng residente ang pinsala sa Madison. Si Lian Garay ay nasa bahay ng kanyang ina kasama ang kanyang 4 na anak nang marinig nila ang mga sirenang nagbabala ng tornado sa Madison. Sa tabi, ang mga kapitbahay ng kanyang ina ay sumigaw at iniwan ang kanilang pagtitipon sa labas dahil sa hangin na nangakit ng isang trapal. Ang asawa ni Garay ay nasa trabaho. Sa loob ng 5 minutos sa kalsada ng Nesbitt Lane, isang tornado ang umikot sa mga bahay ng kanyang mga kapitbahay, sumira ng bubong at iniwan ang mga kwarto sa ikalawang palapag na bukas. Pagbalik ni Garay bandang 5 p.m., natagpuan niya ang kanilang bakod na bumagsak at ang bahagi ng kanyang bubong na nawala, na nagdulot ng pinsala sa taas na silong ng kanyang anak na babae. Kumpara sa lahat, okay lang kami. Pero nakakagulat pa rin na wala kaming mapuntahan o anumang gawin at nabaha ang aming bahay. Aniya, sa ibaba ng kalsada, sinira ng unos ang mga bahay at iniwan ang mga sanga at mga linya ng kuryente sa kalsada. Iniulat ng mga opisyal na 3 tao ang namatay. Si Garay ay mula sa Costa Rica, at ang kanyang asawa ay mula sa El Salvador. Nakatira sila dito mula pa noong 2004 at hindi pa nila naranasan ang tornado hanggang Sabado ng gabi. Lagi naming naririnig ang mga alarm at lahat, pero hindi pa namin naranasan ang ganon, sabi niya. Si Council Member Jennifer Gamble ay nakatindig na nakadamit ng raincoat sa Nesbitt Lane at nagsalita kay Garay. Ang ibang mga kapitbahay na hindi naapektuhan ang bahay ay sumama sa kanya, nag-aalok ng suporta. Hinihikayat ni Gamble ang kanyang mga konstituente na manatili sa loob sa isang ligtas na lugar. Maraming mga linya ng kuryente at puno na bumagsak, at mahirap makakita sa dilim dahil sa mga putol na kuryente, aniya. Ang Nashville Electric Service at Office of Emergency Management ay nagtatrabaho ng husto para maibalik ang kuryente. Pero malamang na magiging mahaba ang gabi, at gagawa tayo ng mabuting pagsusuri bukas ng umaga. Higit sa 150,000 pagka-outage ng kuryente sa Middle Tennessee. Bago mag 9 p.m., mahigit sa 150,000 na mga customer sa buong gitnang Tennessee ang walang kuryente, bumaba mula sa humigit kumulang sa 160,000 noong mas maaga sa gabi, ayon sa mga mapa ng outage mula sa Middle Tennessee Electric, Cumberland Electric Membership Corporation, Dixon Electric, at Nashville Electric Service. Ang temperatura ay bababa sa mga 30s sa buong rehiyon, at ang pinakabagong forecast ng NWS ay nagpapakita ng mataas na umabot lamang sa mga 40s sa linggo. Opisyal na nagbabala sa harap ng malawakang pinsala. Pagka-outage ng kuryente, isang pahayag na isinagawa ni Sumner County Mayor John Isbell, Hendersonville Mayor Jamie Clary, at Gallatin Mayor Paige Brown noong mga 7:30 p.m. habang ang mga kagawad ng crew ay patuloy na sumasagot sa mga tawag sa buong lugar. Masyadong mahalaga na manatili ang mga mamamayan sa mga kalsada at bigyang daan ang mga unang sumasagot at crew ng utility na tumugon, ang pahayag ay nagsabi. Inirerekomenda ng Nashville Department of Transportation na manatili ang mga tao sa mga kalsada kung maaari at iwasan ang mga downed lines. Ang Nashville Electric Service ay nagtatrabaho upang maibalik ang kuryente at ang mga crew ng Nashville Department of Transportation ay nagtatrabaho upang gawing maayos ang mga kalsada sa lalong madaling panahon. Maingat na mag-ingat sa Nashville ngayon, lalo na sa mga lugar kung saan dumadaan ang tornado,
sabi ni Nashville Mayor Freddie O'Connell sa isang social media post bandang 6:30 p.m., madilim at umuulan, at ang mga down power lines ay maaaring maging panganib. Kung mayroon kang iniisip, itawag mo, huwag itong subukan ng personal. Mga residente nagre-report ng malaking pinsala sa buong Middle Tennessee. Ang mga kalsada ng Hendersonville ay lubos na madilim nitong Sabado ng gabi, na may mga pira-piraso ng mga negosyo na winasak at mga power line na nabuwal sa Main Street. Ang trapiko ay nananatiling nakaipit ng milya habang inaalis ng mga manggagawa ang mga power line mula sa mga kalsada. Si Michael Henderson, isang empleyado sa The Outpost Armory sa Main Street, ay nagtatrabaho nang marinig ang babala ng sirena. Isinilong namin ang maraming tao hanggat maaari sa loob at nagtago sa basement. Aniya, tahimik iyon at pagkatapos ay bumagsak. Narinig ito na parang tren na dumadaan. Isang sasakyan ay natagang sa ilalim ng mga guho sa Main Street matapos tamaan ng tornado sa Hendersonville, Sabado, 9 ng Disyembre taong 2023. Ang epekto ay nagbukas ng front windows ng gun shop at binasag ang mga display case sa salamin. Ang bahagi ng bubong ay bumagsak. Ito'y malaking pinsala, dagdag ni Henderson. Sa Springfield, halos zero visibility ang tanawin nitong Sabado ng gabi sa karamihan ng lungsod, maliban sa mga lugar kung saan nagtakda ng mga pulis at emergency crew dahil sa mga naunang bagyong dulot ng tornado. Ang isang opisyal na nagdidirehe ng trapiko ay nagsabi na naniniwala siyang may tornado na bumagsak sa lugar ng Kroger sa timog na bahagi ng lungsod. Ang pinsala sa Valvoline sa kanto ng Memorial Boulevard at Black Patch Drive ay kita mula sa kalsada, ngunit yun ay dahil sa mga emergency light. Sa kalayuan, ang Kroger ay balot ng kadiliman, at hindi pinapayagan ng mga awtoridad ang sinuman na lumapit ng sapat na malapit upang makita ang lawak ng pinsala. Residente ng Clarksville, parang naglakbay ang tren. Si Vincent Welshman ay nagmamaneho pauwi sa kanyang asawa at mga anak sa Clarksville nang marinig ang sirena ng tornado malapit sa bahay ng kanyang ina, ilang kanto lamang ang layo. Ang isang mababang ungol ay mabilis na naging isang parang naglalakbay na tren sa ibaba ng mga riles ng tren, aniya sa isang mensahe sa The Tennessean. Ang langit ay biglang naging madilim, napakadilim na hindi niya makita ang tornado. Nang bumaba ang bagyo, ang Garrettsburg Estates neighborhood ay nasira. Ang aking tahanan ay hindi naapekto, salamat sa Diyos. Ngunit ang aking mga kapitbahay at mga kaibigan ay hindi gaanong swerte, aniya. Ang mensahe na nais kong ipadala ay huwag kailanman balewalain ang mga emergency bulletin na ito na biglang sumusulpot sa ating mga telepono. Paniki-tuldok, ang Mosaic Church ay nag-aalok ng pagkain at tirahan. Kinansela ang mga linggo ng serbisyo at bukas ang mga pinto sa sinuman na nangangailangan ng mapuntahan. Opisyal nagre-report ng malaking pinsala sa pabagyo sa buong Middle Tennessee. Ang mga crew ng emergency ay nag-ulat ng malaking pinsala sa bahagi ng Davidson, Sumner, at Montgomery counties nitong Sabado ng gabi. Malaking pinsala ng bagyong naitala sa Sumner County, sabi ng Sumner County Emergency Management Agency sa isang Facebook post bandang 6:20 p.m. Maraming mga crew sa emergency ang nag-a-assess sa pinsala at tumugol sa aktibong mga emergency, kabilang ang nabagsak na mga linya, gas leaks, pagbagsak ng istruktura, at mga aksidente sa sasakyan. Ang miyembro ng Nashville Metro Council na si Jennifer Gamble ay nagulat ng mga pagkaaksaya ng kuryente sa Whites Creek, Belcher, at Madison na may malupit na pinsala sa lugar sa isang social media post bandang 6:30 p.m. Iniulat ng
ng Nashville Office of Emergency Management na bahagyang binuksan nito ang kanyang Emergency Operations Center habang patuloy ang pagtugon sa masamang panahon. Ang bahagyang pagsasagawa ay mananatili hanggang sa severe weather event at ang epekto nito sa Metro Nashville-Davidson County ay nakastabilize, ani OEM spokesperson Joseph Pleasant sa isang pahayag sa balita. Mambabatas, itinuturing kong panalangin para sa Clarksville. Ang kinatawan ng Tennessee na si Ronnie Glean, di Clarksville, ay sinabi na mabigat ang kanyang puso sa balita mula sa Clarksville. Binubuo ko ng panalangin ang Clarksville ng malalim at mabilis nitong gabi, sabi ni Glean. Magtutulungan tayo para ibangon ang ating komunidad. Hinimok ni Glean ang mga tao na manatili sa kalsada at hayaang ang mga unang tumugon ang magtrabaho. Inaanyayahan ang sinumang nawala ng tirahan na pumunta sa Northeast High School para sa tirahan. Ground stop na ipatupad sa Nashville Airport. Bandang 5:54 p.m., ipinatupad ang isang ground stop sa Nashville International Airport na epektibo hanggang 6:30 p.m. habang patuloy ang malakas na hangin at bagyo sa lugar. Epekto ng pinsala sa Clarksville, Springfield, Hendersonville. Ang mga ulat ng pinsala sa Nashville Weather Service ay nagpapakita na ilan sa mga pinaka-naapektuhan ng tornado activity noong Sabado ay kinabibilangan ang Clarksville sa Montgomery County, Cumberland Furnace sa Stewart County, Springfield sa Robertson County, Madison sa Davidson County, at Hendersonville at Gallatin sa Sumner County. Ground stop na ipatupad sa Nashville Airport. Bandang 5:54 p.m. ng hapon, ipinatupad ang isang ground stop sa Nashville International Airport na epektibo hanggang 6:30 p.m. habang patuloy ang malakas na hangin at bagyo sa lugar. Epekto ng pinsala sa Clarksville, Springfield, Hendersonville. Ang mga ulat ng pinsala sa Nashville Weather Service ay nagpapakita na ilan sa mga pinaka-naapektuhan ng tornado activity noong Sabado ay kinabibilangan ang Clarksville sa Montgomery County, Cumberland Furnace sa Stewart County, Springfield sa Robertson County, Madison sa Davidson County, at Hendersonville at Gallatin sa Sumner County. Iniimbitahan namin ang aming mga manonood na ibahagi ang kanilang mga opinyon at karanasan hinggil sa mga pangyayaring ito. Gusto rin namin malaman ang inyong naiisip tungkol dito. Kaya't huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento. Sa pag-unawa na walang sino man ang makakakontrol sa lakas ng kalikasan, ipinapahayag namin ang kahalagahan ng patuloy na pag-iingat at paghahanda sa mga ganitong pangyayari. Salamat sa inyong patuloy na suporta. In Madison. You can see our great photojournalist Joe Gregory is showing you. You can see these down power lines. There's houses with chunks just completely ripped out. I'm going to swing you back over this way. We can't even get too much further on Nesbitt Lane. We believe that most of the fatalities are actually even... I-click ang subscribe button at pindutin ang bell icon para sa mga notification. Sa ganoong paraan, napapanahon ka sa mga kamakailang pangyayari at kasalukuyang balita.